Um, Simula nung batang Quiapo, sinabi ko na kasi na ito yung last project ko. Baga Hmm. bibigay ko na dito, wala nang image. Wala nang pakialam. Parang ganun yung sinet ko sa utak ko. After neto, baka magtrabaho na lang ako sa iba kasi alam kong mawawala din ako dito. Hi, Pepsters! Welcome to Pep Spotlight. I'm Rachel. And I am Bernie, isang versatile actor ang makakasama natin today. Kinaiinisan natin siya sa teleseryeng Batang Quiapo sa role niyang si David. Ngayon naman, kukurot siya sa ating mga puso sa upcoming movie na In Thy Name. Yes, makakasama naman natin walang iba kundi si Makoy De Leon. Hello po, magandang araw sa inyo lahat. Umuulan pala dito. Hello Ma'am Rachel, tsaka kay Sir Bernie. Hello po. At sa mga nanonood ngayon at nakikinig. Ayan. Ayan. Siyempre, diretso na tayo, no? Kasi bibida si Makoy sa pelikulang In Thy Name as Father Roel Gallardo. Ano yung deciding factor kung bakit mo tinanggap itong proyektong ito? Ay, yung proyekto, napakalaking proyekto nito, napaka-sacred para sa akin. At kung mapapanood nyo, siguro masabi nyong isa tong pwedeng may pagmalaki ng mga Pilipino. Kasi tungkol ito sa isang pare na si Father Roel Gallardo na nasa process ng beatification ng pagiging saint. Kasi sa pagiging martyr niya, this movie nga po is all about yung sufferings niya and may konting background ng family niya. Kaya nung sinabi sa akin yung pelikula, kasi sa maiksing panahon, naging laking simbahan din ako. Naging sakristan ako sa school namin. Na curious din ako kung anong pakiramdam ng magmisa sa harapan, maging pare. Kaya di ako nagdalawang isip na tanggapin to. Ayan. Makoy, very important yung role, no? So, ikaw, paano mo inaral yung buhay ni Father Gallardo? Tapos, paano ka nakaka-relate sa kanya? Nabigyan ako ng pagkakataon ng production ng Great Star Media production ng panahon na samahan din ako actually. Kasama si Direk Romel Ruiz na pumunta sa Claretian School dito sa May QC. Kung saan talaga nagpa-practice yung mga ibang nagmimisyonaryo. Kaya pinaramdam sa akin doon at the same time, doon din nag-practice si Father Roel. May mga pictures siya doon, meron siyang mga facts siya doon, meron siyang basta lahat ng background niya nandun. Kaya sinamantala ko na rin yun para makilala si Father Roel. Actually, na-meet namin si Father Victor, kung di po nagkakamali, sorry po nagkakamali ako. Siya mismo yung nakausap ni Father Roel na magpapunta. Siya nagpapunta kay Father Roel sa papuntang Basilan. Kaya yun, nasabi niya sa akin yung mga paano siya magsalita, paano siya gumalaw, um, paano siya as person. Nakarelate ako sa kanya kasi self-spoken din siya, may boses niya minsan. Hindi siya ganun na mahihain siya. Pagka meron daw parang grupo ng nag-uusap, bigla lang daw siya tatahimik, gigilid lang. Pero palang ngiti. So, tingin ko doon kami nakaka-relate. Medyo malayo lang siguro kasi magandang boses sa Father Roel. Doon lang ako din nakarelate sa kanya. Siyempre, kilalang kilala natin si Makoy, no, as David. Katulad na na-mention mo kanina, Bernie, no, sa Batang Quiapo na villain talaga. At ngayon, martyred priest at na mababeatify pa, no, or nilalakad, no, na mabeatify. Ikaw, paano yung paghahanda na ginawa mo para rito? Yun nga po, isang ang laki talaga na agwat ang extreme ng bawat character na ginampanan ko sa same time. Nagtitaping ako and after taping, nag-shoot ako, pupunta ako ng Ecija. Fate talaga eh. Mahirap siya gawin. Una-una, physically. Sabi ko, kung pwede ko lang hatiin yung katawan ko kasi para magawa ko yung dalawang project na maganda din. Yung health ko, inisip ko kasi babiyaya ko tapos wala na talaga ako tulog. Bisa maliligo na lang ako tapos alis ulit ako. Sumunod yung paano sila, ano yung pinagkaiba nila. Si Father Well kasi pag nagsasalita siya, yung normal voice ko dati. Kasi yung normal voice ko talaga,
medyo mataas, yung parang pambata. Hindi talaga yung buong buo. Eh si David kasi, as in buo siya, yung buo, pang kontrabida talaga yung matapang. So doon pa lang, malaki adjustment na. And awa ng Diyos, natapos ko naman yung pelikula ng sabi ko nga, faith din talaga kay God na wala nangyari hindi maganda. Sa biyahe pa lang nag-pray ko din, bawat biyahe namin, sana safe lagi, health namin safe. And ito na, magkaroon na ng pelikula ng 1.5 month namin ginawa. Kaya awa ng Diyos, sana mapanood ng lahat talaga ang pinaghirapan namin. At hindi lang siya karaniwang shooting ng movie. Puti lang kami doon, arawan, pagod, dugo, lahat, pawis, dugo. Minsan nga yung dugo ko sa In Thy Name, nahalo ko na sa dugo ko doon sa Batang Quiapo. Kasi action din doon. Oh my gosh. Alam mo, parang napaisip ako ng konti kung binibiro ba ako ni Mako yung dugo na Kasi minsan yung dugo sa amin namumula na. Kumbaga, di siya natanggal. So, pag punta ko sa taping, sasabihin sa akin, Pait, parang may dugo ka na. So, Pwede na. yun na. Parehas. Oh my gosh, ang totoo talaga. Alam mo ako dun sa Batang Quiapo, ikaw yung nagpapahirap. Tapos ngayon dito sa pelikula, ikaw yung pinapahirapan, ikaw yung tina-torture. Nakita namin kung yung trailer na pinagsasampay ka ni Mon Confiado. So, gaano kahirap yung mga ganong eksena? As in, parang ramdam na ramdam mo yung sakit na o yung torture na pinagdaanan nung main Father character. Gallardo. Yung pagpapahirap ko sa Batang Quiapo, mahirap siya mentally kasi minsan nakakalabag din sa loob. Kunyari, sa babae, masasaktang yung babae. Sa totoong buhay, mahirap sa akin kasi hindi pa nagagawa yun sa totoong buhay. Tapos, sa In Thy Name, physically ako minsan tinatapakan, sinusuntok, pagod, nakaluhod sa matitigas na bagay, muumpog ako. Yung physically kasi. So, paano ko siya nakakaya? Sabi ko nga din, siguro, ngayon lang din na mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong proyekto. Yun yung inisip ko. Nung nag-upisa ako sa Batang Quiapo, sabi ko, di lahat nabibigyan ng pagkakataon ng ganito. Same din dito sa In Thy Name. Lalo na dito kasi ako yung nasa unahan. Sabi nga po ng mga sa akin, bago kami mag-umpisa, huwag kang mag-alala, Makoy, suporta ka namin, nasa likod mo kami. Si Kuya Mon, si Kuya JC, sila Jerome, nakasuporta sa akin. Kaya sa akin, yung pressure din, meron din talagang pressure. At the same time, na-inspire ako. Kasi, about God, about faith pa din yung gagawin ko. Sabi ko, di ko hayaan na putyo-putyo lang din mabigay ko. Kasi tungkol kay God to tungkol sa Diyos to Well, sa akin, pag na-pull off ko na maayos to, kumbaga ito na rin yung sufferings ko, and i-offer ko sa kay God, at the same time, kay Father Roel Gallardo. Sabi ko nga, si Father Roel nga, totoong buhay na naranasan niya, ilang buwan siya sa ano. Ako pa kayang merong tent after na eksena, ako pa kayang merong kotse pa uwi, na nakakauwi pa rin ako sa pamilya. Siya wala. Yun yung doon ako nanggagaling, doon ako na-inspire. Ikaw ba meron kang personal experience na mas nagpag-grow dyan sa faith mo, Makoy? Recent siguro yung share ko. Tulad nga sabi ko, inaantay ko lang din magkasakit ako na kasi halos araw-araw talaga na panitrabaho ako na puya tapos biglang maliligo. Alam mo yun, hindi mo na din maisip na pag nagkasakit ako, baka bibiro ko na nga yung PA ko tsaka yung driver ko. Sa hospital na tayo dumiretso kasi talagang pagod na pagod talaga. Sabi ko, nagka-pray lang ako kasi alam ko din pagka napanghinaan ako, syempre, yung work ko din maapektuhan. At the same time, yung mga taong gusto magtrabaho, maapektuhan. Hindi rin matutuloy yung mga kasamaan ko. Kaya, yun, dun ako na-test na hindi ko hinayaan na maghingi ng pahinga. Sabi ko, hindi, kaya ko gawin to. Minsan lang to, matatapos din to. Dun lang. Pero tama ba, Makoy? Devoted ka ng Nazareno, di ba? Opo, yes po. Ayan. So, Yan. ayun, parang i-relate ko lang din sa character mo sa pelikula kasi di ba yun nga alam ko, devoted ka. So in a way,
medyo malapit sa puso. Puso mo. Kumbaga. Kaya kasi listening to him no, alam mo na may background or may foundation ng faith. Opo. Ayan. Laking tondo to si si parang very batang Quiapo nga. Diba? Naalala ko. Tama ba? Diba naalala ko dun sa Manila? Ayan. Opo. Ayun. Correct. Yun. Since na-bring up na rin yung Batang Quiapo, no, Makoy, kasi ang galing ng portrayal mo as David. As in talagang, sabi mo nga kanina, parang extreme nung sa pelikulang In Dining, tapos biglang pupunta ka sa set ng Batang Quiapo, kontrabida, no? Na-establish mo yung sarili mo as a versatile actor. Feeling mo, ka na, yung alam mo yun, nahubog ka bilang isang aktor ng Batang Quiapo? Siguro, masabi ko po mo, kasi ang tagal ko din po nag-acting ng mga nauna pa nung hashtags po ako ng PBB. Nag-MMK kasi ako. Masabi ko mo kasi akala ko noon na ito na pala yung kakagaling ko sa pag-arte. Hanggang dumaan yung pandemic, tapos sabi ko wala nang dumarating na project. Isip ko na nga mag-ibang bansa. Ang dami ko nang naisip negosyo kasi nga kailangan ko nang magkaroon ng trabaho. Simula nung Batang Quiapo, sinabi ko na kasi na ito yung last project ko. Baga bibigay ko na dito, wala nang image. Wala nang pakialam. Parang ganun yung sinet ko sa utak ko. After neto, magtrabaho na lang ako sa iba kasi alam kong mawawala din ako dito. Kaya sabi ni Kuya, pilot lang talaga ako doon. Pilot week. Parang 2 months, 3 months nga lang po ata ako na. And then, yung pala yung doon, yung pala po pala yung susi din doon. Sa pagiging aktor, sa trabaho. Isipin mo lang lagi na ito na yung last. Yung pala din yung parang nag-motivate sa akin na bibigay ko na yung last kasi wala na. Hanggang hindi ko na po napansin, awa ng Diyos po, blessing din talaga na tumatagal ako, 6 months, tapos 8 months, tumatagal na naman ako. Tapos totoo yung sasabi ni Kuya na pag malapit ng patayin, minsan mararamdaman mo kasi minsan sa story yun. Mababasa mo minsan na, mababaril si David Parang gano'n yung makikita ko kasi Kuya sabihin sa akin, dito mababaril ka dito So nararamdaman ko din niya, sabi ko, ay, di ko napapalagpasin to, gagawin ko na lahat. Kaya di siguro nagre-reflect din at di ko alam, napansin pala nila direct yun nila Kuya Coco yun. Hanggang nagkaroon pa ako ng, kasi totoo po niyan, merong kalagitnaan ng Batang Quiapo. Pagod na rin, di na rin nila alam paano itataas yung character ni David. So, sabi ko bahala na. Until now, nag-discover ako ng pwede ko may bigay sa as David na character. Kasi, kita niyo, boy pa. Sabi nga namin, kumbaga joke na, namatay na silang lahat, andyan ka pa rin si David. Diba? Kasi alam mo na, diba, nabalitaan nga namin yan even before yung nagkaroon ng mga isa-isang nawawala yung mga characters na magkakaroon nga daw ng massive na change dun sa show dahil para mabigyan ng ibang flavor, no? So, at ikaw ang natira. Natira ito. Masaya po talaga ako na sabi ka ni Kuya Coco na nakakatulong ako. Sabi ko parang asarap sa feeling kasi nagagampanan ko yung trabaho ko na maayos. At the same time, yun nga, nakakatulong ako. At masabi din na kontrabida ko ni Coco Martin, nakakatuwa lang. Baga madadala ko yun sa buong karera ko sa buhay. Meron bang mga funny experience ka na encounter sa fans na na-carried away dahil isa kang kontrabida sa Batang Quiapo? Kadalasan kasi nung mga hashtag PBB, tuwan-tuwa sa akin yung mga lola, tita, mga ganyan. Ngayon sila yung pinakaunang nagagalit na sa akin, yung mga lola, tita, sila yung talagang nagigigil Minsan kinukurot pa ako sa pisngi ng mga lola. Pero wala naman
wala namang matinding awa ng Diyos, wala pa naman matinding nangyari nang hindi talaga maganda. Pero makikita pagka nakikita nila ako, ikaw nagigigil ako sa'yo, tapos kukurti nila ako dito, tapos minsan pipisilin ako sa braso. Yung mga ganang cute moments lang na nagagawa ng mga tao din. At sa akin, ang nakakatuwa kasi talagang nakasubaybay sila. Merong parang last time 90 plus na tuwan-tuwa sa akin. Inahag ko na lang 90? para syempre, Oh sorry my po, gosh! ganun na. Nanonood talaga sila, ganun, nagigigil sila. Yes, ibig sabihin effective ka. As a confidant. 'Di ba? Dun sa rule na yun. Ayun. Ayun, pinag-usapan namin ni Rachel kanina, no, Makoy. Kasi sabi mo nga dito sa Batang Quiapo, parang ang role mo mga like 3 months, 6 months lang tapos nagtagal na. Tapos parang naalala ko nung kasi una kitang napanood sa Be Careful with My Heart, 'di ba? Yung estudyante, classmate ni Janela, parang sabi ko nung nakita ko, sabi ko may alam mo yung magmamarka sa screen. So parang sabi ko, ano nga yung mararating nito? Pero kaya tignan mo, look at you now. Parang from that time na parang extra lang, tapos ngayon ang layo na ng parating mo, no? Opo, grabe, naalala niyo pa yun? Sir Brent, bigla ako doon sa be careful with my heart. Kontrabida ako nun actually, na mukhang hindi ako kontrabida kasi mukha akong totoy na ewan. Sobrang bata pa. Pero thank you po na nakikita niyo ako. Ewan ko po kasi, siguro nandun yung eagerness ko po kasi magtrabaho lang talaga. Kasi naalala ko nung that time, college ako, after ko mag-exam, pupunta ako sa set ng taping ng Be Careful with My Heart kasi gusto kong makatulong sa magulang ko. Di naman kami yung sobrang hirap po, pero yung kahit paano gusto ko hindi na sila makabigat sa akin. Na gusto ko ako na yung makapagdagdag konti, makatulong konti sa tuition. Kasi naalala ko, parang pinakap ako ng Be Careful. Tapos wala pa akong kotse noon, nag-bus lang ako. Tapos sabi sa akin, Makoy, balik ka kasi kailangan ko pala sa isang eksena. Tapos dala-dala ko yung parang maletang bag ko, tsaka malaking bag. Nalala ko dati, babalik pa ako nang nakabas ako. Yun lang, kasi nabanggit ko pa yung Be Careful. Yun yung pinaka sa akin memorable na lahat gagawin ko na para makapagtrabaho at the same time makagaan sa mga taong mahal ko. Yun yung gusto ko yung laging nasa isip ko. Ayan. Diba, Ang may galing ako dito, umulan. o, di ba? Talagang bumabagay yung panahon. Talagang, Pero ang ganda tingnan. Kasi yung looking back no na ang layo nung narating mo and na actually naalala ko nga sinabi mo noon na hindi ka naman talaga dapat magiging regular sa Be Careful eh. Parang Ay. 'di ba saglit ka lang dapat doon. Oo nga, tama po kayo kasi parang kailangan lang ng stage actor. Actually, di naman ako stage actor din nun. Magulang ko po, daddy ko ang stage actor. Pinapunta ko sa isa eksena ng with Janela Salvador. Tapos, ayun, ginawa na ako estudyante. Ginawa akong bully. Kahit mo ako totoy. 'Di ba? Tapos dumire-diretso na PPP days and ano na no, yung mga sumunod, the rest is history. Ikaw, how do you feel na you are breaking stereotypes as a lead star, a male lead star na at the peak of your career, nagkaroon ka ng family, pero yung career mo, dumiretso pa rin, umalagwa pa rin, kahit na may pamilyado na hindi sa lahat ng mga bidang lalaki nangyayari yun ha. Sinasabi nila, ay pagka ano na, committed na or may anak. lalaylay yung career. Pero ikaw, hindi ganun. Mas tuloy-tuloy, di ba? Alam niyo po, masabi ko po sa ganyan. Gusto ko maging inspirasyon sa lahat ng aktor. Kahit na may pamilya o wala. Hindi hadlang kahit ano, hindi magiging hadlang. And personally, lagi ko sinasabi, at proud ako sabihin na hindi ko magagawa yung Batang Quiapo. Kundi dahil sa anak kong si Feliz.
siyang lagi kong ah, pahinga tuwing after ko magtrabaho, mapagod sa isang taping. Siya kasi hindi ko naman din ah, pag nakatanggap ako ng isang bagay o compliment o ano man na makukuha ko sa isang proyekto, mas lagi kong binabaling na hindi ako yung dahilan nito, kundi yung anak ko si Felicia. Siya ang lagi kong nasa isip nun. Pagod ako, mapupuyat ako, hindi para sa anak ko to. Laging ganun nung lagi kong sinasabi. Kasi sobrang laking inspirasyon sa akin ng anak ko pagdating sa ginagawa ko sa buhay, sa lahat ng ginagawa ko sa buhay. And the same time, yun nga, sabi nyo nga po kasi may mga pagkakataon nga na pagka mayroong family or ano man, di naman yun basta walang makakahadlang pag mayroon kang pangarap sa buhay. And pangarap ko lang naman magkaroon ng magandang buhay yung mga mahal ko sa buhay. Ayun, Makoy, siguro you got one of the most important roles in your life and you became a father. Pero alam mo yun, relatively young nung naging tatay ka, no? So, ano yung mga, how did you adjust dun sa mga changes at yung mga sakripisyo nung naging isa ka ng tatay? To be honest, yung adjustment, hindi siya sobrang laki. Kasi, naging inspirasyon ko nung una ako nagtrabaho sa showbiz. Yung mga kapatid ko naman, mga baby. Kasi, sila naman ng baby noon. Hingga tinuring ko na sila na gusto ko na ito na yung practice ko. Parang ganun yung pakiramdam na paglalaanan ko ng panahon to, gusto ibigay ko lahat ng gusto nila. Kasi meron ng kapatid na 11 tsaka 7 in that time, 5 years ago, 2 years ago, mga baby sila. Inisip ko lang kung paano maging Breadwinner? Hindi, mag-sustain. Sustain. Gusto ko yung pakiramdam na gano'n, na nabibigay ko yung gusto ng taong mahal ko. Hanggang nagkaroon nga ako ng sarili kong baby. Yung perspective ko sa buhay, nag-iba din. Pero yung adjustment to handle and yung pakiramdam, may konting changes lang. Pero sabi ko, malaking bagay na nag-inspirasyon ko din mga kapatid ko ba. Okay. Kumbaga, na-prepare ka na nung pagiging kuya mo. Tapos, kailangan mo support sa kanila. Yes. Ito, isa pa na tanong natin kay Makoy, no? So kayo sa relationship nyo ni Elise, ang dami nyo ng mga pinagdaanan na ups and downs. And may isa akong naalala lang, actually matagal na yun, noong June, na nag-post siya ng love letter for you na saying na ikaw ang kanyang strength, na sa tagal ninyo, you already accept each other's imperfections, and natutuwa si Elise with how you are as a father, as a family man. So, siguro ikaw, ano yung masasabi mo about that na stage na yon ninyo ni Elise na suportahan talaga kayo sa isa't isa? Kasi ngayon, mas pinipili kong sarili lang muna yung mga pagdating sa amin. Kasi sabi kong, siguro pagdating sa amin, lagi lang about lang kay Feliz na lang. Tapos na, ang dami na namin pagdaan. Ayun lang, siguro sa amin lang, kung ano man yung bigyan nyo sa amin yun, kung ano man yung gusto nyo malaman. Kasi, tapos na, okay na yun. Yun lang. Okay. So, hindi na namin masyadong, kumbaga, ukil-kilin yun, no, Makoy, bilang respeto dun sa sinabi mo. Pero, bilang, alam mo, in a relationship na may mga pinagdadaanan, what makes a relationship work? Ikaw ba, may advice ka ba na pwedeng matutunan ng ibang tao, no?
Hindi ako magaling dyan, pero try kong mag-advise sa kung meron nakikinig na magrelasyon. Siguro, enjoy nyo lang yung kanong meron sa inyo ngayon. Kumbaga, ups and downs. Ganun talaga. May lesson. And sa mga mag-boyfriend girlfriend pa lang, um, pili nyo lagi maging happy. Yun. Eto naman, sinapansin ko na sa tagal mo sa showbiz, ikaw, how do you deal with outside noise? Yung halimbawa, kung may mga hindi naman, we can't please everyone May as mga an kritiko. actor, Mhm. 'di ba? Ikaw, Mm. how do you deal with that? Hindi naman ako sobrang tagal sa showbiz, pero lalo ngayon, kita naman natin na sobrang gulo na ng mundo. Hayaan mo pa ba ang pati ang buhay mong guluhin ng ibang tao? Ilang yung lagi kong iniisip ngayon. And, habang tumatagal din, lalo kang tumitibay, lalo kang nagiging matalino sa mga bagay-bagay. Pero gusto ko lang sabihin, wag sa mga taong sobrang feel lang, sobrang strong nila. Wag naman din sila sobrang um, safe. Minsan, talon sa bangin, tulad sa mga trabaho yan. Talon sa bangin kung ano yung gusto nyong gawin. Gawin niyo pa din. And sabi nyo nga sa outside noise o ano man, or kung ano man yung narinig sa labas, piliin nyo laging maging mabuting tao. And hanggat maaari, hindi kayo nakakapekto. Kasi napakagulo ng mundo. May gera, merong problema sa Pilipinas, gobyerno. Ayun lang. And sakto tong pelikula, ibabaling ko talaga, di dahil promo to, babaling ko talaga sa pelikula na Fate, na bumalik tayo doon. Minsan kausapin natin siya kaysa sa mapunta ko kung saan saan. Yun lang ang gusto kong sabihin. Ayan, very inspiring naman ang ating episode with Makoy. So ayan, thank you so much for sharing your Thank insights you. about the movie and giving us a glimpse on your life as an actor, Correct. on and off screen. So thank you so much, Makoy. You Thank may you rin now po, Ms. Rachel. Tsaka marami na article niya sa web. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Thank you. Thank you naman. and invite mo na Salamat. ang iyong mga fans at ang Pepsters to watch for your movie. Hello po, thank you muna, Sir Bern, tsaka kay Ma'am Rachel. And sa mga Pepsters, sana po mapuntahan nyo at mapapanood nyo po. This March 5 po, In Thy Name, movie po ito ni Cesar Soriano, Direk Cesar Soriano. Sila po ang pinanagsulat. Romel Ruiz, ang director din po. And kasama ko po dito si Mon Confiado, napakagaling. JC Dever, ang galing din po. Jerome Ponce, Aya Fernandez. Gusto ko lang po sabihin, saktong-sakto itong palabas na itong In Thy Name sa marapit na Holy Week. Kung Yes. sino mga gusto magnilay-nilay, and alam naman natin pag nanonood tayo ng mga about Jesus and God pagdating ng Holy Week. Sana isama niyo tong In Thy Name sa mga pwede niyong panoorin. Sigurado ako hindi matutuwa. Matitibay lalo ang pananampalataya niyo and ma-appreciate yung buhay. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan. At syempre, saan ka pwedeng i-follow ng iyong mga supporters, Makoy? Ako At po, abangan sa huwag niyo na po follow. Hindi, biro lang. Alam ko, hindi naman kasi gano'n nag-post. Pero, ang busy-busy sa siyempre work. sa Instagram, Makoy De Leon, and sa Facebook, #Makoy, and sa TikTok. Sa TikTok, wag na kasi panay, ano na ako dun, kalokohan lang. Pero yun, kung gusto niyo pang may malaman soon, panoorin niyo lang tong Pep, and panoorin niyo ng buo. And maraming salamat Yay! sa inyo lahat. Siyempre, yung In Thy Name pala ay Show. gawa ng Great Czar Production and distributed by Viva. Gusto ko lang po sabihin. Ayun, maraming salamat.
Yay! Ayan. Papanoorin ko Thank you, yan, Makoy. Very Definitely. timely, no? Yung timing. Sa Yes. malapit na ngayon. At syempre, Pepsters, no, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts dito sa PEP para sa ating latest na mga news sa hindi lang sa entertainment, kundi sa non-celebrities at mga lifestyle features natin ako. At abangan nyo, ang dami nating mga exciting na happening sa PEP this year because it's our anniversary, 18th anniversary sa PEP. Ayan. So, ayan, follow nyo kami, naka-flash lang dyan sa ating screen. And of course, you may also follow us on our personal social media accounts. Well, you can follow me on Instagram and Twitter. Just follow @WittyBurns. Yes. And me, you may also follow me sa aking IG and Twitter accounts. Ayan. Thank you so much again, Thank you, Makoy. Makoy, for... Ay, hello po. Kita pala kami. Kasama ko si Kid paano. Hi, Kid! Hi, Hello. Kid! Hello, mga Pepsters. Hello. Pepsters. Ayan. Once again, on Pep Spotlight, Makoy De Leon. Bye!